So, saan natin ipapadala lahat ng commands? Ang tawag natin dyan ay gateway number. So, meron tayong gateway para sa Globe, sa Smart, and sa Sun Cellular. Ito ang tanong, bakit nababawasan ng piso ang personal load ko kada text sa gateway? Ang sagot po dyan, kanina po yung SIM card na yan sa inyo. Ang gateway po natin ay cellphone number. Pag nag-text ba kayo sa textmate ninyo, may bayad? Meron. Textmate mo lang yung gateway. Ganun lang po kasimple yun. Textmate mo siya. So, kada text mo sa kanya, nag-charge ka. So, ano ginawa namin para maiwasan yung malaking charge? Di ba lahat naman tayo nagsusubscribe mostly sa mga promo? Kasi nag-text ka sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, nagsusubscribe ka sa promo. For example, Smart. Mag-all text 20 ka. So, ang mangyayari, Smart din ang gateway mo. So, kada text mo sa kaibigan mo, kada text mo sa gateway mo, wala ka ng extra charge. Ang susundin mo, yung assigned gateway mo. Pag Smart ka, Smart ang gateway mo. Kahit ang nagpapaload sa'yo ay Globe or Sun, sa Smart gateway ka pa rin. Ganun siya. Hindi kung ano yung pinapaload ng customer mo. Maliwanag po tayo doon ha. Ang susundin mo, yung assigned gateway sa'yo. Pero kung halimbawa, nagte-text ka sa Smart number na to, hindi nagre-reply, nagko-congest siya, pwede kang mag-text sa ibang gateway. Yun nga lang, may charge na sa'yo kung hindi ka na naka-promo. Pwede yun. Kung hindi ka nakasubscribe sa mga promo, kung ang gagawin mo nga para malesen yung charges sa'yo na piso-piso, mag-subscribe ka sa promo. Humanap kayo ng promo kung saan sa tingin ninyo, nakatipid ka na, nakatext ka ba sa mga kaibigan mo. Pero kung ayaw mo talaga ng charging, online loading ka, walang charge. Pero don't worry po, within this year, i-release yung sarili nating SIM na wala ng charge ang text ninyo or ang loading ninyo. So kung kailan, manalangin na lang po tayo ng mga pabilis. Okay? So lahat tayo manalangin doon ha. So paano nyo na ngayon magre-replenish ng load wallet? First, you can deposit through bank. So no interbranch deposit charge nationwide except Metrobank. Ano yung bangko natin? BDO, BPI, Metrobank, and Union Bank. Paano mag-reload? Huwag kayo pupunta sa cashier or sa teller, pa-load wallet. Hindi nila alam yon. So, ang gagawin nyo, simple yung nag-deposit. Kuha kayo deposit slip. Fill upan ninyo. Account name, B-Mobile. Account number, yung nakasulat sa guide. Bigay kay teller. So, paano malalaman ni loading stream na ikaw nag-deposit? Reload command. Ganun lang kasimple. Huwag kayo magde-deposit sa Metrobank sa probinsya. May charge siya na 50 pesos. Dun lang. Okay? Ngayon, may account ka sa BDO. Ayaw mo na lagi kang pipila sa bangko, magpa-auto-debit ka na lang. So, ang gagawin mo, i-enroll mo siya. Kukuha ka ng form either dyan sa cashier natin or sa ADB Avenue. Filapan mo, pero isasubmit mo pa rin yan dyan sa cashier natin. After 3 weeks, re-replyan kayo sa cellphone number niyo kung approved na siya. Then, pwede nyo nang gamitin. So, once na approve na siya at gusto nyo gamitin, etong iti-text ninyo. LX space BDO debit, space yung ID number mo, /PIC, /amount na ipapadebit mo. Make sure iti-text mo ito bago mag 4 PM. Yun yung cut-off. Crediting ito one time lang, 6 to 7 ng gabi. At Monday to Friday lang po ito available. Kung ginawa ko ito ng Saturday, Monday ka na makikredit. Kung holiday mo ginawa ito, the following day ka makikredit. Okay? After enroll ka na dyan, you can still buy. Pwede po. Walang problem. So, sa Union Bank, imbes sa deposit slip, pwedeng gamitin mo bills payment slip na lang. Dito, ilalagay mo yung institution V-Mobile. Yung account name or yung payee, pangalan mo. Yung account number or reference number, ID number mo sa V-Mobile. Dito, hindi mo na kailangang mag-reload command. Pero one-time crediting lang. Every 7 PM lang. Kahit morning ka mag-fill up sa Union Bank, 7 ng gabi pa yung crediting mo. Okay? Walang bangko sa area ninyo.
pero meron kang sariling smart money or may GCash ka, pwede mo i-transfer yon sa V-Mobile. Same day din yung crediting, pero may bawas yan, 1%. For example, nag-transfer ka ng smart money, 500, kay V-Mobile. Ang marireceive mo, 495 lang. 1,990. Hindi po yung charge ni V-Mobile. Charge yun ng Smart at ng Globe. Okay? So, nag-deposit ka na. Paano namin malalaman na ikaw yon? Ite-text mo to. Ang commands po ay LX space reload, space yung ID number mo, slash yung PIC, slash amount na dineposit, slash bank, saan bangko ka, slash branch, slash the account number, slash the date, and slash the time deposit. Pag nag-deposit po tayo, hindi ito real-time crediting. Ang crediting natin ay ganito po. Pag na-receive namin itong text mo, importante po yung text ha, pag na-receive namin to between 9 a.m. to 12 ng tanghali, 2 to 4 ng hapon yung crediting. Na-receive namin to 12:01 to 7 ng gabi, 8 to 10 ang crediting. Nag-deposit ka ng umaga, tinext mo 7:01. Or gabi na talaga, kinabukasan ka na may credit, 11 a.m. onwards. So ito, ang importante po, yung reload command. Then, bakit pa rin na-delay ang mga deposit natin? First, nakalimutan mong mag-text. Pagka-deposit mo, naghintay ka lang. Or nag-text ka, pero walang reply ang system. Ano bang reply pag nag-reload request ka? Your reload request has been received, your account shall be reloaded the next working day. Pero pag walang nag-reply sa inyo, ibig sabihin, hindi namin na-receive yung request niyo. Ulitin nyo. So, huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo na-receive yung reload request. Okay? Next reason, bakit delay? Multiple individual claims. Ano yan? Nag-deposit kayo. For example, may 5 nag-claim. Nag-deposit kami sa BDO Tech-Type branch. Ang nag-reflect sa amin, 4 lang. May isa dyan nagkamali ng branch. Hindi yun yung branch niya. So, may isang hindi makikredit. Incomplete or erroneous information, tinext mo tong reload command, nalimutan mong isulat yung bangko. Delay na yon. Tinext mo tong reload command, sinulat mo BDO, nag-deposit ka sa BPI. Delay na yon. Insufficient amount. Tinext mo 1,000, dineposit mo 500, wala kaming pang-abono. Hindi ka namin i-credit. Okay? Meron po tayong tinatawag na pinakamabilis na way para matrace yung exact branch. Kasi minsan po, sa branch name, dito nagkakatalo. Bakit? Kailangan kasi, kapag kumukuha kami ng mga reports, kukunin namin yung reload commands ninyo. Kukunin namin yung report ng bangko, imamatch yan manually. Hindi po yan system, manual yan. Pag nag-match yung lahat ng details mo versus bank report, i-credit ka. Pero may isa dyan mag-error, hindi ka na makikredit. So, meron mag-text sa amin ang branch niya, BDO/EDSA. Sa dami ng BDO sa EDSA, hindi namin alam kung saan siya nag-deposit. Meron tayong tinatawag na branch code. Okay. Sa machine validation, yung bibigay sa inyo ng teller, sa BDO, eto yung details ng deposit mo. Sa pinakadulo, may makikita kang 3 numbers, may katabing CD. So, imbis na branch name, pwedeng itong isulat mo. So, BDO/123CD. Mas madaling matitrace kung saan ka nag-deposit. BPI, meron din pong branch code. So, ito yung details ng deposit mo. Sa right side naman siya. May 3 numbers siya, may katabi mga letters. So, pwedeng yan na lang yung gamitin mo. So, dito, madaling matrace kung saan ka nag-deposit. Kasi ang BDO sa South Mall, 2. Sa Mega Mall, 2. Sa MOA, 2. So, para malaman ang exact branch mo, branch code na lang. Metro Bank, mahirap hanapin ang branch code. So, importante po, exact branch name na lang. Para malalaman ang exact branch name, sa signage nila sa labas. Andun po yung exact branch name. Okay? Union Bank, usually UB, doon nag-start yung branch code nila. Pero mas maganda, bills payment na lang. Para wala na kayong problema. Okay? So, ano yung mga behavior ni Load Extreme?
Meron tayong tinatawag na 3-error traffic rule. Ano ibig sabihin yan? 3 times ka magkamali ng PIK sa ID mo, block yung account mo. How to unblock? Call customer service or wait for 24 hours. At 3 times ka magkamali ng command, block yung account mo. So, i-unblock uli yan. Eto marireceive ninyo. Nag-request kayo ng load. Re-replyan kayo. Warning. No confirmation from telco for G50X. Please verify receipt of load with customer. Load restored to this amount. Ano ibig sabihin yan? Tandaan niyo yung kaninang pinakita ko pang cycle. Kailangan mag-reply si telco kay V-Mobile para replyan namin kayo. Pero kung hindi nag-reply si telco, wala kaming i-reply sa inyo. Kaya ito papadala namin. Warning! Hindi nag-reply yung telco. Tanungin mo si customer. So pag ito ang na-receive mo, ay ma'am, nag-warning sa akin, na-load ba sa'yo? Tatanungin mo si customer. So check ni customer sa balance niya. Ay, loaded ako. Ay ma'am, sige po, singilin ko na. Kasi hindi kayo babawasan dyan agad. Pero pag sinabi niya, nag-balancing ko rin, walang na-load. Okay, ulitin mo. Ganun kasimple. So lagi po, pag ito na-receive ninyo, i-check nyo muna kay customer. Kasi may times, loaded si customer, late yung reply sa atin. Kaya late yung deduction ninyo. Eto, nag-request kayo. Eto naman, i-reply sa inyo. Load command for this number sent September 16, 18:18 ng gabi. Ignore. As it was received September 16, 1848 due to telco congestion. Nag-text ka. Na-receive ng system yung text mo after 30 minutes na nag-text ka. Hindi niya ipaprocess. Iisipin niya kasi wala na yung customer mo, umalis na. Para hindi ka malugi, hindi niya pa-process. So, ang safe time para mag-resend ng load, 30 minutes. Matagal. Totoo po, matagal. May customer na nagmamadali. Pero yun yung safe time para hindi ka ma-double deduct. Kahit sa traditional loading, kapag nag-send na sila at walang reply, hindi sila nagre-resend agad. Pwede nyo naman kausapin yung customer ninyo kung nagmamadali eh. Ma'am, na-send ko na. Pwede kong ulitin, pero willing ka bang bayaran ako kapag na-doble? So, pag umuwi si customer, di ulitin mo. Pag hindi, wait lang talaga. Kasi baka mamaya, na-delay lang. Okay? So, another behavior. Circumventing 5 minutes tracking rule. Ano ibig sabihin yan? Si customer magpapaload sa'yo, Globe 200. Wala tayong product code na G200X. Sa OTA command, hanggang 150 lang. So, anong gagawin mo para si customer maload na ng 200? Magsisend ka ng dalawang G100X. Pero pag naka-receive si system ng dalawang commands, parehas na parehas, within 5 minutes, ibablock niya yung isa. Iisipin kasi niya, nagdalawang send ka lang. Para hindi ka malugi, kakancel niya yung isa. So, kung dalawang request talaga ni customer, pagka-send mo nung una, maghintay ka ng 5 minuto bago mo i-send yung ikalawa. Or, meron tayong tinatawag na legitimate multiple request. Ano yan? After ng product ko ay yung cellphone number, magdagdag ka ng prefix sa dulo. For example, space letter A. So, pagka-send mo nung unang request, yung ikalawa, kahit wala pang 5 minuto, magdagdag ka space A. Para makita ng system, ay dalawa talaga request niya kasi magkaiba. Dalawa yung ipaprocess niya. So, gagawin niyo lang po ito kapag dalawa o mahigit pa yung request. Kayo bahala. Gusto nyo A, B, C, D, bahala kayo. 1, 2, 3, bahala kayo. Basta may additional character at may space after ng cellphone. Pero kung isa lang request, inulit mo, dinagdagan mo pa ng character sa dulo, good luck. Dalawa talaga yan. Okay?